Sige po, makakaupo na po ang lahat. Praise the Lord. Kamusta na po kayong lahat? Muli ay isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala si Pastor Leonor. On behalf of Pastor Wendell ng Shekinah Grace Christian Fellowship, bumabati ng isang mapagpalang umaga. Amen. Sige po, pakingitian niyo yung mga katabi niyo at na hindi ka ginalit kaninang umaga. Ayan. At pakisabi mo rin sa kanya na ikaw ang aking inspirasyon kahit nakakainis ka kahapon. Tao talaga. Amen. At make it lighter lang mga kapatid. At medyo magkakasakitan po tayo ng kaunti lamang. Okay lang po ba yun? Ayan. Let's face the reality, guys. Ang buhay ay parang war. Ayan. Maraming digmaan nangyayari sa loob natin. So, may mga bagay sa buhay natin na kahit pinagpe-pray mo yan, ay nawawala, di ba? Pero may mga bagay naman sa buhay natin na kahit pinagpe-pray mo yan, ay nandyan pa rin. Diba? So yung nagtataka ka, bakit ganun? Tagal-tagal ko na pinagpe-prayan, pero bakit nandyan pa rin? So remember si Apostle Pablo na 3 times niyang idinalangin sa Panginoon. Naalala nyo? Diba? Natanggalin yung thorn na nasa katawan niya, pero hindi po tinanggal ng Lord. Bakit? Kasi sabi ng Lord, yung grace ko ang siyang makikita, ang grace ko ang sapat na para sa iyo, at ang kalakasan ko ang makikita sa tuwing ikaw ay mahina. Amen. Ayan. So, lahat po tayo dito ay may mga insecurity. Walang magsasabi na wala ako insecurity kahit gaano kakaganda, kahit gaano kakayaman o katalino. May mga insecurities po tayo. So when we talk about insecurities, ito yung feeling mo na para bang I'm not good enough, hindi ako satisfied sa accomplishment ko, hindi ako satisfied sa mukha ko, sa body ko, di ba? Yan yung mga insecurities natin eh. Alam nyo, kahit pinagpe-pray mo yan, nandyan pa rin yan. And to be honest, mga kapatid, hindi po yan tatanggalin ng Lord. Yan, hindi po siya tatanggalin kasi may mga insecurities na yan, mawawala lang yan kapag po tayo ay nasa langit na. Ayan, kasi doon perfect na po tayo. Di ba? Wala na tayong kapintasan. So, sabihin mo sa katabi mo, pinagpe-pray ko yan. Joke. So, mawawala po yan insecurities kapag nandun na po tayo sa langit. Amen? So, sabi nga, kanina, ang devotion ni Pastor Wendell, napanggitong out of the abundance of the heart, the mouth speak. Amen. Kasi po, kung ano po yung nasa loob natin, kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray tayo, or magagandang bagay yung nasa isip natin, syempre, nagma-mouth speak yon. Lumalabas po yon sa ating panlabas. Kaya kung meron po tayong dapat na ayusin, yung ating panloob. Hindi po yung panlabas. Amen? May mga kaibigan ako dati, nag-share po siya ng beauty tips. Sabi niya sa akin, Leonor, alam mo, mas concentrate ako doon sa mga kinakain ko, yung iniinom kong vitamins. Hindi ako focus doon sa mga maraming nilalagay sa mukha, mga moisturizer, mga ganyan. Doon sa loob. Kasi yung loob yung inaayos. Amen? So, ganun din po tayo. Kaya nga sabi ng Lord sa atin, sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kaya tayo we are fearfully, wonderful made by God kasi inaayos po tayo ng Lord dun sa loob, pinapaganda. Kaya kapag, di ba, lumalabas yun sa atin, kaya kita mo yung katabi mo, nag-glow sa kagandahan at sa kagwapuhan. Amen. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Jesus said. Then, ang ating pamagat, galit ka ba? Ayan. Galit ka ba? Yan. Cool ka lang. Sabihin mo sa sarili mo, cool ka lang. Ayan, naalala ko tuloy yung kanta na yan. Sumikat po yan mga during 90s, no? 90s yan eh. Kay Pretty Pink, Bond. Hindi po nagkakama sa Pretty Pink yun eh. Kasi nasa traffic siya, so inis na inis siya. Kasi hindi siya makausat, kaya kinate, cool ka lang, cool ka lang, cool ka lang. Kaya sabihin mo sa sarili mo, cool ka lang. Amen. Yan, nowadays, napapansin nyo, marami pong mga nangyayaring mga eksena sa kalsada, road rage. So may mga eksena nag-aaway,
and the worst, nagpapatayan pa siya. And then, di ba? Painit na painit yung ulo ng mga tao. And then recently, mga ilang months po yata yun, at alam ko kung active kayo sa social media, sumikat ito, You Tell Me, di ba? Na yung babae, motovlogger, at naka-video siya, papunta siya sa Zambales, then something happened, nagkasagutan sila nung lalaki. At dahil naka-video siya, so ginawa niya, pinost niya yun, pinagmalaki niya yun sa FB, sa social media. So, ang nangyari, binash siya ng maraming tao ng netizens. At umiiyak siya, naghumingi siya ng sorry. Pero bago po siya humingi ng sorry, anong ginawa niya? Yung mga nagkikriticize sa kanya, sinasagot niya, pinapatulan niya. Alam ko yan kasi talagang sinubaybayan ko siya. Sabi ko, nako, wag mo nang patulan yan. Pansinin. Pero yun nga, pinapatulan niya kasi nga nagmamalaki siya. Tapos nilagay niya pa sa page niya, small girl with a big bite. Siyempre, binas siya ng mga tao. Sabi, small brain with a big bite. So, anong nangyari? Umiyak po siya at humingi ng sorry. Init ng ulo, no? Sobra. And then, what I'm trying to say, mga kapatid. Ayan, ito pa. Madalas nangyayari po sa atin. Naririnig niyo yung term na yan? Christian ka pa naman. Ay, Christian ka pala. Naririnig niyo yung term na yan? Yan. Bakit? Porket ba Christian, hindi na pwedeng magalit? Hindi na pwedeng mainis pag Christian. At ito pa, matindi. Pa-church-church ka, ganyan naman ang ugali mo. O kaya galing tayo sa church. Naranasan niyo yan? Yung papunta kayo sa church, pa-church pa tayo, ganyan naman. Diba? O kaya naman, kagagaling mo lang sa church, nag-aaway na kayo. Pa-church pa tayo. O kaya ganyan ugali mo, galing ka pa naman sa church. Naririnig niyo yan? Yan, so madalas po natin narinig yan. Amen! So, wag na po natin gamitin yung term na yan. So, tingnan po natin. So, meron po akong na-discover na kung saan, ito po yung the most powerful force dun sa earth, o sa mundo natin. Ito pa, bago muna tayo, panood niya sa Netflix. Sabi, not all contravidas are evil. Sometimes being a contravida means standing up for yourself, fighting for what you believe in, and not letting anyone walk all over you. So, ibig sabihin, minsan kailangan mo ding sumagot. Kasi itong pelikula na to, na kung saan underdog siya. Yes lang siya ng yes, tapos pag nagagalit siya, nagpipigil siya, ganun, hindi niya mailabas, ganyan. So, minsan, kailangan daw maging kontrabida. So, amen? Ay, nawala. Yan, the most powerful force on the earth. So, sabi ko nga kanina, na-discover ko siya, nabasa ko siya, at o kaya na-realize ko na ito pala yung the most powerful force on earth. Una, love and anger. Pag-ibig at galit. So bakit most powerful force ang love and anger? Kasi both of them can build, both of them can destroy. Amen? Niwala po ba tayo doon? Ang love at anger, nakakapag-build, pero nakakapag-destroy din yan. Sabi nga ng mga matatanda, sa sobrang pagmamahal mo, hahamaki ng lahat, makapag-Starbucks ka lang. Kasi sobrang mahal mo Di ba? Sobrang gusto mo, kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng budget, basta mag-Starbucks ako, ayan ang gusto ko, yan ang mahal ko. Di ba? O kaya naman, magugulat ka, sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, ayaw mo siyang mapunta sa iba. So, nagiging obsession ka na. Obsession ba? Na-obsess ka na, sobra. So, magugulat ka na dahil sa sobrang pagmamahal, nagagawa, you can build kasi mahal mo. Pero pag sobra na, nakaka-destroy na yan. So that's why, powerful ang love. Ang anger, Pastora, paano naging powerful ang anger? Ano ang binibuild ng anger? Mga kapatid, alam niyo yung anger, yung galit. Kung napanood niyo po yung pelikula ni Sharon Cuneta, nababangon ako, dudurugin kita, then yung bukas, luluhod ang mga tala.
Ano ang root nun? Anger. Galit siya. Sabi nga, makakaalis ka sa kahirapan hanggat hindi ka nagagalit sa hirap. So, kailangan mo munang magalit para makawala ka doon. Di ba ganun ginawa ni Sharon? Kaya talagang nagpayaman siya, inano niya yung sarili niya, tapos yun nga lang, nagigante. So, wag nating gayahin niya. So, love and anger, the most powerful force on earth. Hindi po electricity, hindi po gravity, hindi tubig, kundi love and anger. That's why Apostle Paul said sa 1 Corinthians 13 verse 4 and 5, I'm going to use ESV version. Sabi niya, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Pag binasa po natin yung verse na yan sa another version like NIV, ang salitang irritable, pinalitan po yan ng it is not easily angered. Bakit sinali ni Apostol Pablo ang word ng irritable? Okay, sino dito ang irritable? Taas ang kamay. Sino dito yung madaling ma-irritable? Come on, taas ang kamay. So be honest. Kaya po tayo nandito sa church kasi nagpapagaling po tayo kay Lord. Nagpapahil tayo kay Lord. Amen. Wala pong perfect dito. Hindi yung mga nasa, di ba, narinig natin yung term na yun? Yung mga nasa church, mga perfect yan. Mga banal yan. Di ba? Or example, yung mga pastor, sinasabi nila may bilog sa ulo, di ba? Laging banal. Pero hindi nila alam ang bilog natin nandito. Tawel, di ba? Oh, yun nga. Yung irritable, pinalitan ng it is not easily angered. So, imagine, love is not easily angered. So, powerful force siya. Amen? Powerful force siya. So, sabi sa James 1:19 and 20, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. The anger of man does not produce the righteousness of God. Amen. So tingnan natin, sino-sino ba yung mga irritableng tao? O ano-ano ba yung mga sign ng mga irritable? Ayan, so ako rin po irritable ako eh. Ayan, mga madaling mainis, sobrang difícil yung pasensya eh. Talagang grabe. Pero praise the Lord po sa biyaya ng Panginoon. Medyo kumapal naman po yung pasensya kasi nga binabago po tayo ng Lord from glory to glory. Amen! Ayan. So, tingnan natin. May kilala po kayong ganyan. Quick to anger, but quick to subside. May kilala po ba kayong taong ganyan? Madaling magalit. Ano? Bakit? Pero quick to subside. Pag naghiwalay na kayo, uy, kumusta ka na? Uy, pasensya ka na kanina kasi ganyan-ganyan. May kilala kayong taong ganyan? Madaling magalit, pero madaling mawala. Amen. Pangalawa, quick to anger, slow to subside. Madaling magalit, pero ang tagal mawala. May kilala kayong ganyan? Yung bang ilang beses ka na nag-sorry, ilang beses ka na nag-explain, ilang lubog litaw na ang araw, nag-red mo na, nag-blood mo na, nag-pink mo na, galit pa rin sa'yo. Pero hindi niya pinapakita. Tinatago niya lang sa cabinet. Netflix. Nanonood kayo ng Netflix. Natago niya, hindi niya pinapakita. May kilala kayong taong ganyan. Taas ang kamay. Ito pa, slow to anger, slow to subside. Sila yung mga taong hindi magagalitin, hindi madaling magalit, pero matagal mawala. Hindi nga sila magagalitin,
hindi mo sila makikitang nagagalit agad. Pero ang tagal mawala. Yung bang nag-extinct na ang earth, nag-rapture na ang lahat, umaakyat na sa langit siya. Sabi niya kay Lord, Lord, wag mo siyang kunin. Galit ako sa kanya. May kilala kayong ganyan? Hindi nga siya nagagalit, pero ang tagal. Nagalit na po ba kayo? Pero ang tagal. Wala. Pero alam niyo mga kapatid, ang pinaka-idea, sana, o yung gusto ng Lord sa atin, ito po. Slow to anger, quick to subside. Mabagal magalit, ngunit mabilis umupa. Amen? Ito pa, marami mga sign eh. Inano ko na lang, ma-react, konting bagay lang, react na agad. Diba? Lahat na lang, issue sa kanya, mapagpatol, lahat pinapatulan, problema ng iba, pinaproblema na niya. Diba? Hindi naman siya sangko, pero pinipilit niya. Mabig deal. Sinabi mo lang na matabang yung pagkain, sinabi mo lang matabang yung ulam. Sabi niya, di pumili ka ng patis, ikaw na magluto. Pati nanay, dinadamay. Diba? Yung issue mo, ito lang. Teka lang, Lord, parang ako to eh. Yung preaching na to, para sa akin to eh. So, gano'n, lahat na lang big deal. Ito pa, manipis, sensitive, hindi lang napansin, nagtatampo na, nakalimutan na, o kaya tuwing magpipreach si pastora, lagi na lang ako pinaparinggan. Ako ba yung pinaparinggan niya? Hello, kapatid, 3,000 po tayo dito. Amen, praise the Lord. Bakit kita pariringgan? Dami-dami natin, praise God. Di ba? Sa sobrang nipis, umalis ka sa church kasi naiinis ka. There's something wrong to you, my kapatid. You tell me. You tell me. Amen? So mga kapatid, ano ba sabi ng Bible sa mga taong kayang kontrolin ang kanilang anger? Because the Bible never taught. The Bible never teach. Magugulat po kayo. Hindi sinabi ng Bible tanggalin, hindi tinuro ng Bible na tanggalin yung anger. Ito po ang gusto ng Diyos sa atin. Slow to anger. Tingnan natin, so let's to understand the Bible verse. Ito po. Sa Kawikaan 14:29, ang mapagpasensya ay masikip ang karunungan. Yung daw mga taong kayang kontrolin ang kanilang anger, sila ay matatalino. Matalino. Kaya tingnan mo yung katabi mo kung mukhang matalino nga yan. Ayan. Then second, ang mga taong kayang kontrolin ang kanilang anger, peaceful. Mga taong mahinahon. Sila yung nagpapayapa ng gulo. Tingnan niyo yung mga mainitin ng ulo. Sila yung papasimuno ng gulo. Amen? Hawakan ang ating mga ulo. Sabihin mo, kalma ka lang. Sabi nga kanina ng ating pamagat, be cool o kaya kalma ka lang. Amen. So, pinagpapawisan na ako. Ito na ba yung aking panyo? Ay. Amen. So, yan nga. Ang mga taong kayang kontrolin ang kanilang anger, sila ang mga matatalino at peaceful. Amen? So, let's proceed. Cool ka lang. Sabihin sa katabi mo, cool ka lang. Cool ka lang. Cool ka lang. Yan, cool lang. So, let's to understand the perspective of anger. Yung galit. Kasi sabi ko nga kanina, magugulat kayo kasi yung anger, gusto nga ng Lord magalit tayo eh. Ha? Paano nangyari yun? Really? Gusto ng Lord magalit tayo? Tingnan natin. So, hihima-himayin natin. Dito po sa, yan, understand the perspective. Biblical, one is biblical, number 2 is practical. So, bago po tayo magpatuloy, dito po sa SGCF, Santa Maria, or maging sa Dubai, hindi lang po tayo nagtuturo ng gatas lang. Nagtuturo din po tayo ng karne. Amen? Nagtuturo rin pa tayo na. So, tingnan natin. Ayan, nilagay ko yung gatas para hindi ko siya makalimutan. So, ito ang episode 425 and 27. This is our verse. Ito yung.
Kaya nga, sa paghubad nyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Look at the verse. Magalit kayo nang hindi nagkakasala. Huwag niyong bayaang lumubog ang araw sa inyong pagkapuot. Huwag din niyong bigyan ng puwang ang dyablo. Amen. Ephesians. Pag binasa po natin ang book of Ephesians, ito po ang heading na kung saan is the new life sa Panginoong Jesus. Kasi dinidescribe dito ni Apostol Pablo yung mga ugali ng mga tao na kung saan nagbagong buhay na kay Kristo. So iniisa-isa niya itong mga character. Then nag-jump po siya sa verse 25. And then pagdating sa verse 26, ito na, 26 and 27. So hihimay-himayin natin. Babalansahin po natin yan. Ephesians 24, 26, 27, ESV version. Be angry and do not sin. Pwede bang magalit na hindi nagkakasala? Pwede. Sabi ng Bible Hindi ako nagsabi niyan. Bible ang nagsabi niyan. Alam niyo kasi ito po'y case study rin ng sarili ko. Pag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ang sarap din kasi dahil kinakausap ka ng Lord, nalalaman mo na, ay, ito pala yun. Kaya nga diba, Joshua 1, 8 and 9, meditate day and night. Yung salita ng Lord, yung Biblia, yung love letter, kasi doon natututo tayo Tinuturo, kaya nga tayo pinapaganda ng pagkakita nyo, ang buhay ng Kristiyano, paganda ng paganda. Kasi habang tumatagal, habang lumalalim ang relasyon natin kay Lord, paganda ng paganda tayo. Amen! Yung panlapas, ano lang yung temporary, tatanda tayo tumatanda na. Diba? Dati bata pa lang, bagets-bagets. Pero ang nasa loob, habang tumatanda ka, habang nagmamature sana, gumaganda tayo ng gumaganda. Amen? Paganda ng paganda. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Sabi pa niya. Ito pa, muli. And give no opportunity. Okay na siya. Nahuli. Ayan. Ano ba nangyari? Ayan. Do not opportunity the devil. Kumbaga, wag nating bigyan ng puwang. So, bibilisan ko na lang siya. Ito po, how to win the war. Yung sabi ko nga kanina, yung introduction kanina, maraming digmaan nangyayari sa loob natin. Maraming kasi life is a war. So ngayon, titingnan natin how to win. Paano ba natin paglalabanan yung anger na yan? Kasi lahat po tayo ay nagagalit. Wala ritong magsasabi na hindi ako nagagalit. Tama? Lahat tayo nagagalit. Yesterday, ang topic namin sa Bible study about fear. Lahat po tayo natatakot. Sino rito hindi takot? Di ba wala? So ganun dito sa anger. Lahat tayo nagagalit. Pag-aaralan natin yan. Embrace your anger. Ayan. Embrace mo daw ang anger mo. So, number 1, do not negate anger. So, sabihin, huwag mong pabayaan yung anger mo. Do not invalidate. Huwag mong ipagwalang bahala. Do not shy away. Huwag mong ikahiya na nagagalit ka. Do not say, I rebuke my anger. Don't say that. Kasi, ano ba sabi ng Bible? This is not option. This is command. Be angry. Gusto nga ng Lord, magalit ka. Magalit ka. Pero, ang tanging paalala lang, huwag kang magkakasala. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkakasala. Amen? Be angry and do not sin. Siyempre, magtataka kayo. Bakit kaya ang Lord nilagay itong salitang to? Be angry and do not sin. Bakit kaya yung angry nilagay niya dun sa sin? Bakit hindi yung last ang nilagay niya dun sa sin? Diba? Bakit dire-diretso yung angry doon sa sin? So ganito po kasi yan. Sister Daisy, halika rito. Halika rito. Dahil mayroon pa akong tema. Let's say, ito po ang sin. Ayan. Ito po ako ang anger. Ang sin at anger, ganito po. Kita niyo yung difference niya?
Napaka-konti lang nung pagitan, yung distance niya. Unlike sa last, papatulan ko ba to o hindi? Tama? Sasama ba ako dito o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Ang last, bago mo gawin yung mali ng last, nag-iisip ka muna. Nagpe-pray ka pa, di ba? Pero ang anger, kapag nagalit ka, boom! Sige, salamat, Sister Daisy. Kunti lang, magkamali ka lang, babagsak ka na sa kasalanan. Kaya napapansin nyo, may mga taong kapag nagalit, nagwawala. Kung ano-ano pinaggagawa, kung ano-ano mga pinagsasabi, the worst pa nga, pumapatay sila. Tapos, kapag nahimasmasan na sila, nagising sa katotohanan, ano unang-unang sinasabi? Ano nangyayari? Bakit ko nagawa yun? Diba? Kasi nagdilim yung paningin ko. Nagalit ako. Amen? Nagalit ako. Sobra. Ngayon, mga kapatid, may dalawang klase ng anger na malapit sa kasalanan. Una, magalit ka nang hindi nagkakasala. So ito po siya. Sit in your anger. Nagagalit ka kasi galit ka nga at nagkakasala ka kasi galit ka nga. Sa sobrang galit mo, minura mo na siya mula ulo hanggang paa, tagos sa kaluluwa. Kasi sobrang galit ka. Halos isumpang mo na siya. O kaya kaldero lang yung issue. Galit na galit na galit ka na. Sobrang ka. Nagkakasala ka doon. Ngayon, merong isang kasalanan na malapit sa anger. Kasalanan ay anger na malapit sa kasalanan, baliktad. Nagkasala ka dahil galit ka. Ito po yun. Sin by not getting angry. Yung isa, nagkasala ka kasi galit ka. Tama? Ito naman, nagkakasala ka kasi hindi ka nagagalit. Paano yun? Nakita mo lang yung anak mo, mali ang ginagawa niya. Hindi ka pa rin nagagalit. Mali yun. Ang galit na okay sa'yo na mali yun, kasalanan yun. Kunwari, nagmamaneho ka. Galit na galit ka sa kalsada kasi nga okay pa yung kalsada pero may nasak na naman. Galit ka, ano pa naman yan? Okay lang yun, tama yun. Kasi mali yung ginagawa nila. O kaya naman, nagmamaneho ka, ang dami-dami nag-overtake. Tama ba yun o mali? Mali yun. Galit ka sa kanila. Yung bang nakita mo na yung anak mo, eto ginagawa, mali yan sa paningin mo, okay lang sa'yo. O kaya yung asawa mo, nakita mo mali, ginagawa, okay lang sa'yo, kasalanan yun, mga kapatid. Sin by not getting angry. Nagkakasala ka kasi hindi ka galit. Di po ako galit nagpipreach lang. Yan. So dito po kami nami-misinterpret. Kaming mga pastor, mga leaders, mga nagtuturo. Kasi parang sinasabi ko, pakapakailang meron naman itong pastora na to, lahat na lang nakikita. Kasi gusto namin maayos kayo Gusto namin i-correct ka. Kino-correct ka, hindi dahil hate ka. Kino-correct ka kasi gusto namin maayos ka nga. Alam nyo, napakadaling walang pakialam Tama? Napakadaling ang lumag. Sige, gawin nyo lahat ang gusto nyo gawin. Bahala kayo sa buhay nyo. Masunog kayo sa inyo. Pero dahil mahal mo, gusto mong i-correct lalo na sa church. Kasi meron pong, destiny. May purpose sa iyong Panginoon at gagamitin ka ng Diyos. Amen? Ayan. Sino ang Panginoong Jesus? Diba? Saan siya famous sa anger? Doon sa temple, diba? Sa Matthew 21, 12, 13, na kung saan nagalit ang Lord Jesus. Doon sa temple. Galit na galit siya, nilinis niya at walang umalma, walang Galit siya doon.
Pero alam niyo ba kung nabubuhay ang Panginoong Yesus sa mga panahon na yun? Sino yung unang-una niyang pupuntahan? Quiapo. Kasi sa Quiapo, nandun lahat. Mga pampalaglag, pampakapit, lahat na nandun. Sino po na niyang pupuntahan? Pero alam niyo ba, meron ding isang scene na kung saan nagalit din ng Lord Jesus. I don't know kung nabasa niyo to, familiar kayo, or hindi kayo familiar. Sa Mark 3:1-6. Na kung saan nagpagaling ang Panginoong Yesus Sabbath day. Amen? So, bibigyan ko lang po kayo ng konting background. May isang lalaki na twisted yung kamay niya. I'm not sure kung patay yung kamay, ganyan. So, sa culture ng Jewish law, during that time, ay bawal kumilos kapag Sabbath day. Ang mga Pharisees, Sadducees, ay gusto talaga nilang itrap ang Panginoong Yesus. Kasi kilala nila si Lord Jesus na maawain nito. Gusto niya lahat gumagaling. Tapos, kilala rin nila si Lord Jesus, hindi siya nagbabiolate ng law, hindi siya lumalabag sa batas. Kasi nga, during that time, kapag Sabbath day, anything good thing, anything bad things, bawal kumilos. Unless kakain ka. Okay lang. So, ito na po yung scenario. Sa Mark 3:1-6, nag-uusap-usap ang mga Sadducees and Pharisees. Ito pong sinabi niya, hindi po si Lord Jesus yan ang mga Sadducees, Pharisees po yan. Nag-uusap-usap sila, andun ang Lord Jesus sa isang tabi. Nakikinig lang siya. Hindi naman humihingi ng tulong yung lalaki sa kanya. So sabi ng mga Sadducees and Pharisees, no healing whatsoever. Kasi nga, Sabbath day, bawal kumilos, di ba? At tinitingnan nila kung ano ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Diba? Kapag nagpagaling siya, kumilos siya, violate sa law. Pag hindi naman siya nagpagaling, hindi siya Diyos. So may kilala po kayong ganyan na tao na tinatrap ka, nilalagay ka sa alanganin. Yung bang kapag tinulungan mo to, pag hindi mo siya tinulungan, hindi kayo friends. Merong mali yung pero pag tinulungan mo siya, ikaw naman mababagit sa alanganin. So, tingnan natin, ano yung ginawa ng Lord Jesus. Sabi niya, eto na, ay ginuhitan ko siya Pero bago muna yan, naggalit si Lord Jesus na may galit at pagdadalamhati dahil sa katigasan ng kanilang puso. Naggalit si Lord Jesus. Kaya nga, di ba? Be angry and do not sin. Magalit ka nang hindi nagkakasala. Bakit siya nagalit? Kasi mali yung ginagawa ng mga Sadducees, Pharisees. Andun yung katigasan ng kanilang mga puso. So sinabi niya, so ginuhitan ko yung sinabi niya, kasi si Lord Jesus po ang nagsabi niya, iunat mo ang iyong kamay at gumaling. Ang lalaki. So naggumaling siya. Gumaling ang Panginoong Yesus at nakapag-perform siya ng miracles na hindi siya lumalabag sa batas. Paano ginawa niya? Kasi kung ang ginawa niya, lumapit siya dun sa lalaki at tinawagan niya yung kamay, ano yun? Violate ang law. Kasi, siya. Pero ang ginawa ni Lord Jesus, stretch mo yung hands mo, iunat mo, gumaling. Sinabi, ikaw gumawa, hindi ako. So makita natin, napaka-genius ng ating Panginoong Jesus. Napakatalino niya. Kaya po tayo mga anak ng Diyos, dapat ginagamit natin yung katalinuhan na yan. Kapag meron pong nagagal, meron tayong let's say, meron kang nakasagutan, nakaaway, huwag natin ipopost Facebook, huwag tayong gamitan natin ng talino. Amen? Gayahin natin si Lord Jesus. Amen? So, be angry and do not sin. So, hindi lang dapat i-embrace ang ating angry, hindi lang dapat na, kumbaga, i-embrace natin yung angry natin. So, pangalawa, guard your anger. Guardiyahan mo ang angry mo. So, be angry, and do not sin. Magalit ka na hindi nagkakasala. So, paano yan? So, babalansahin natin ngayon yan. So, karne ang kakainin natin today. Handa na ba kayo? Ito po. Sabi ni King David, sa sobrang galit niya sa Psalms 109, nag-pray siya.
Sabi niya, ubusin mo sila. Sa sobrang galit ni David, yan ang kanyang prayer. Mga kapatid, kapag nagbabasa po tayo ng Bible, at nakita natin itong pray na to, huwag natin gagayahin din. Kasi hindi na, pag-aralan natin. Kaya sasabihin na, Lord, nakasulat ubusin mo sila. Sa sobrang galit ni David, yan ang kanyang prayer. So tingnan natin, nagsusumbong si David dito kay Lord. Pero alam nyo, ang maganda lang dito is, hindi pinabayaan ni David ang galit niya, pinarases niya to. Pinarases niya to At tingnan natin, sabi niya, my God, don't be silent sa English, don't be silent. Huwag kang manahimik, huwag ka sanang manahimik. Kasi nagsusumpong siya kay Lord. Then, mag-jump po tayo sa verse 5. Kumbaga, sabi niya dito, sa kabutihang ginawa ko sa kanila, masama yung ginanti. May kilala kayong taong ganyan. Ginawan mo na ng kabutihan, pero ang ginanti sa'yo kasamaan. Ikaw pa yung napasama. So, ganun nangyari King David. So, nagsusumo sa akin. At ito pa, sumunod ang prayer niya. Matindi tong prayer na to. Sabi niya, mamatay na sana siya. Imagine, yan yung prayer niya. Tapos, hindi lang basta mamatay, maulila yung mga anak, mabyuta yung kanilang mga asawa, maging grabe yung prayer dito ni David. Kasi nga, dahil sa sobrang galit niya. Tayo po ba ganyan? Nananalangin po ba tayo ng ganyan sa ating kaaway? Naranasan niyo po ba na yung bang sobrang galit mo sa kaaway mo, gusto mo na siyang sampalin, tapos isang araw na balitaan mo na may masamang nangyari sa kanya, ano ang nasa isip mo? Be honest. Lahat po tayo dito may kanya-kanyang iniisip. Lahat po tayo dito may kanya-kanyang prayers about them. Look at David. Sa sobrang galit niya, ito yung prayers niya, ubusin mo sila, maging palaboy sila, maulila, lahat-lahat na. Kung may aso nga, pati aso, sasama ni David sa sobrang galit niya. Ayan pati sa linlahi, yung mga generation, grabe magalit si David. Tapos sabi pa niya, huwag mo silang patawarin. Grabe. Bakit kaya sinulat ito ng Bible? Tingin nyo, bakit kaya? Kasi, para maunawa natin lahat, pwede lang magalit. Amen? Pero pagdating sa verse 21, eto na, ngunit, is a powerful word, pero. Alam nyo si King David, kaya po siya man of God after, sapagkat marunong po siyang mag-bounce back, marunong siyang bumawi. Alam niya na mali yung prayers niya. Sino dito yung nag-pray o nagsalita ng mga bad things sa mga taong nakasama ng loob? Pero pagkatapos ng bigla kang bumawi, parang, Lord, sorry, mali pala yung mga prayers ko. Sorry, hindi pala tama ito. Lord, I hope you comprehend. I hope you understand me. Sino po gano'n dito? Bigla mong binawi talaga siya. Kasi si David, sabi niya, Panginoong Diyos, tulungan niyo ako upang kayo marangalan. Iligtas niyo ako. Saan? Sa mga kaaway? No. Doon sa prayers niya, doon sa pinagpe-pray niya na mali, na alam niyang hindi tama. Oh Lord, deliver me. Amen. Pag sobrang galit po tayo, nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda dahil galit po tayo. Sabi nga ni King David, oh Lord, deliver me. Kaya ganun din po tayo sana. Amen? So, do not make anger your prayer. Huwag mong gamitin yung prayer kasi galit ka. But pray your anger. Pag-pray mo, Lord, galit ako. Lord, tulungan mo ako. Lord, tanggalin mo yung galit ko. Amen? Yan, sa Tagalog. Tinagalog ko yan. Ipagdasal mo na galit ka. Huwag kang matuwa. Ito nga, kanina, huwag tayong matutuwa kapag yung kaaway natin, nabalitaan natin, nagkasakit, nawala ng trabaho. Huwag natin sasabihin na, you deserve it, buti nga sa'yo, karma yan. Huwag. Kasi si Lord, nakikita ka. Pag nakita niya na natutuwa ka, anong nangyayari? Pagpapalahin niya pa yung kaaway mo at magbabago isip. Kaya huwag po tayong matuwa kapag napapahamak ang ating kaaway. Ipag-pray po natin yan.
So lastly, surrender your anger. Surrender po na. So kanina, embrace your anger, guard your anger. Lastly, surrender your anger. Ano ang kinalaman ng oras sa galit? So tingnan natin do not let the sun go down on your anger. Ang anger o yung angry ay ito yung emotion na may time limit. Pwede kang magalit, sige, pwede kang magalit, pero hanggang hindi pa lumulubog ang araw. Hanggang 5:59 p.m. Pagdating ng 6 p.m., dapat di ka na galit. Ibig sabihin, huwag mo na dapat pinapatagal. Diba? Huwag nang patagalin yung galit. Diba kanina, pinaka-idea nga, dapat mabagal magalit, mabilis umupa. Bakit pag pinatagal mo ang galit, anong sabi ng Bible? And do not give the devil a foothold. Kung ang anger ay malapit sa kasalanan, kapag ang galit mo ay pinatagal mo na yan, kasalanan yan. Hindi na issue ang kasalanan. Ang issue na ay devil. Kasi binibigyan mo ng puwang ang devil, foothold, panghahawakan. Meron na siyang panghahawakan sa iyo, yung galit mo. Sabi nga, nalala ko si Pastor Wede, sinabi niya yung galit parang asido yan. Na sinisira ka, di ba? Asido. Ikaw unang-unang masisira. Huwag nating bigyan ng puwang ang devil ng panghahawakan sa atin kasi mabilis kang magkakasala kapag ganyan. Amen? Magalit, pwede, pero huwag magkakasala. Amen? So, sino dito ang galit pero pinatagal na? Di ka nga nagkasala sa galit pero pinatagal mo na kasalanan. So, huwag na natin patagalin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Amen. Pinapatawad na kita. Ang galit mismo ay hindi kasalanan, pero kapag pinatagal mo ang galit, mabilis kang magkakasa. Pansinin niyo, di ba, pag may galit ka, lalo sa isang tao, yun nga, mabilis kang magkasala. Be angry, but do not sin. But when you sin, be angry. Kapag po tayo nagkakasala, dun po tayo magalit. Iwasan natin. Amen? So magalit na hindi nagkakasala, magalit na hindi nagtatagal, magalit na hindi nagpapagamit. Amen? So be angry and do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Huwag na nating patagalin ang ating mga galit kasi huwag nating biyang puwang ang kalaban. Amen? Praise the Lord. At ito po, remember, sin is powerful, pero ang God is more powerful. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin. Pumalakpak kayo. Sige po, makakatayo na po lahat at samahan niyo po kung